Kayo karon matatas no Sunday School, but before we touch with our lesson, ato ay mag-awit sa tano sa atong mga libro sa Biblia. Okay, ato sang basahon, 2 Timothy chapter 3 verse 16 as a screen, atong basahon, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Now, ikapila na gyud ko nakasugamak og tawo nga sa dihang istoryahan nimo kabahin sa pulong sa Ginoo, moingon gyud siya nga ang Biblia hinimo ra og tawo. Tinuod na siya nga hinimo siya tawo kay naa man gyud nagsulat sa iya ha. Pero mao ni atong punto diri ani nga Biblia nga giingon niya diri. All scripture is given by inspiration of God. Katong mga tawhana nga nagsulat niini, they are inspired by the Holy Spirit. Amen? Inspired by God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaning Biblia, wala ni magtudlo sa usa ka tawo para mahimo siyang dautan. Kundili mahimo nga naay giya og matul-id gyud ang iyang kinabuhi. Amen? So mao ni ang pulong sa Ginoo nga ato ang pagatun-an. And then a famous preacher once said, Dr. Charles F. Stanley, gingon niya, to obey God and leave all the consequences to Him. Amen? Nay panahon sa itong kinabuhi, nga di na ito masabtan kung unsay katuyuan sa Ginoo. But all we have to do is just to obey God and leave all the consequences to Him. Makita ragid nimo nga ang Ginoo na day katuyuan alang sa imong kinabuhi. Amen? And then, to fight all your battles on your knees, and you win them every time. Amen? Diri sa church, daghan tagi ginaampuan, mga nangitag trabaho, mga personal nga kinabuhi, pag-eskwela, kadaugan sa mga examinations, daghan tagi ampuan diri, and wala naman gyud tay lain pang padulngan, kundi mag-ampo ra gyud ta. Amen? Baliko na to, you win them every time. Amen? Don't forget, Jesus saves. Amen? Now we're going to sing the books of the Bible from the Old Testament. Okay, first stanza. Ready? Sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, now we're going to sing the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kay isip pagtahod sa pulong sa Ginoo kung hangyon na matagos sa manidugta. And ato ang pag-abrihan na to ang mga Biblia in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Once again, 1 Timothy, we're going to read from verse 3 up to verse 11. And we're going to read this responsibly. I read verse 3, kamo sa verse 4, puli-pulihan na to until we reach verse 11. Amen? And kung inyong tapad, walay Biblia, kindly share your Bible. Amen? Para ang tanan na to makabasagid sa pulong sa Ginoo. Baliko na to, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1.
We're going to read verses 3 to 11. Say amen, kunana. Amen. Verse 3 I read, As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. In verse 5, mauni ang ato ang lesson karong adlaw, no? Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of good conscience, and of faith and faith. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. Verse 10 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong ato ang gipasa karon magampo ta. Buhig balahan nga Dios, makagagahom sa tanan. Tagiyas sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa pribilehiyo nga makasimba kami kanimo karong kahaponon. Salamat Lord sa matag-usa silang presensya karon. Salamat Lord nga gihatagan kami nimo ug gigayon Lord nga makasimba gyud, makatuon kami sa imong pulong, makaawit kami ug makadayeg kami sa imong balilhon nga pangalan. Salamat kay Amahan. Heavenly Father, may kami kapasayloan sa masala kung nakasala man kami kanimo. Sa una-una sa pulong sa buhat. Pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. O karon takna Lord pagasimbahon kanamo, hen among ginapangamuyo kanimo. Among ginapangamuyo ang gahom sa Holy Spirit Lord nga magahatag kanamo og sayon nga pagsabot sa imong pulong. Magahatag og kaalam nining magtutudlo Lord, put words in my mouth, and I'm praying Heavenly Father, gamita ko isip channel of blessing alang sa pagtudlo sa imong pulong karong kahaponon. Amo pod usab ginapangamuyo kanimo Amahan. I-bless Lord bisan pa ang tanan parte sa mong panimbahon. I-bless Lord ang awit sa choir, ang mensahe silang awit. I-bless Lord bisan pa ang tithes and offerings, tagbo ang Panginoon sa church. I-bless Lord bisan pa ang preaching service nga pagadalon sa pastor. We are praying, Heavenly Father, nga ang Holy Spirit magahatag kaniyag talagsaon nga kaalam. Ay among ginapangamuyo kanimo Amahan, nga ikaw sa imong kabahin Lord, makig-istorya gyud unta ka sa matag usa karong kahaponon. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, kung na may isa sa mo Amahan nga nalayo na diha kanimo, among gina-pray Lord nga makabaton siya revival karong kahaponon. Among gina-pray kanimo Lord, ang matag usa ka namo hatagi mi kainit Lord alang sa pagpangalagad diha kanimo. Hatagi kami desire Lord nga ma-strengthen ang among pagtuo diha kanimo. Hatagi mig desire Lord nga sa kanunay makapangalagad kami in any other capacity nga makaya namo. Among gina-pray kanimo Lord, i-bless ni nga church, i-bless Lord ang matag-usa. I-bless Lord bisan pa mga kasimbahanan nga nay panimbahon karong kahaponon. Among ginapangamuyo pud usab Lord sa among mga kauban nga nagabiyahe, ang ilang proteksyon Lord, imuhauntang pagaubanan sila. Bisan pa Amahan ang uban sa moa inline silang duty nagatrabaho karon. Among ginapangamuyo ang imong padalangin o proteksyon magauban kanila. Lord, among ginapangamuyo ang imuhang grasya, kaluoy, bisan pa ang kalinaw Amahan, igahatag nimo sa matag usa. Kining tanan among gidasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kahingturan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, mayong hapon sa matag-usay. Amen. Salamat ta, no? Ubay-ubay ang nanimba karon. Salamat ta. Baliko na to sa itong mga bisita, sa itong mga estudyante nga nakauli. Salamat kayo.
Wala siguro mo kabalo nga gahapon is araw ng pagadian. Amen? Medyo it is a very short notice, nga very short preparation. Pero nabantayan siguro nyo nga na-parade gahapon og naibuto-buto. Amen? So, ika-56 na nato nga nahimugso nga syudad ang pagadian gahapon. And sa tuwang nasud karon og sa tibuok kalibutan, medyo critical kaayo ang panghitabo sa kalibutan. Kay murag halos na lang man nga mga sikbit nga nasud nagubat. So atong mga niaging adlaw or niaging semana, it is between Israel and Iran. And the other day, murag nigsugod na pod og gubat ang Pakistan ug ang India. No, so murag almost part sa Middle East, medyo gubot gyud. And nadungga na to gahapon nga ang Amerika ning apil na sa pagpamumba sa Iran, where in fact tulo na ka nuclear sites nila ang giigo nila, no? Now, nganong ato ang gi-brought up is that maogid ni ang ato ang matimailhan nga hapit na mobalik ang Ginoo. One of that is that there will be rumors of war, although tinuod ang nahitabo. But then ingon ani gid siya no nga naay mga ingunana nga mga panghitabo. And then secondly, ang nasud sa Israel maogid na ang ato ang relo. Makita nato diha kung unsay mga development didto. Mahibawaan pud nato nga hapit na gid mobalik sad ang Ginoo. Amen. So mao na nga atong pastor mo na every time nga mangaon mi mao na amo ang madiscuss no sa table kanang mga panghitabo karon mga current events. Baliko na to mao sila ang ato ang relo sa pagbalik sa Ginoo. And take note of that, if ever duol na gani ang pagbalik sa Ginoo, much more ang usa ka Kristohanon mag-double time na unta siya. Amen? Kana bang but nako pasabot double time maguna-huna ka sa mga tao nga wala pa nakabaton sa kaluwasan? That could be your family. That could be your parents. That could be your brothers and your sisters. That could be your closest friend. Amen? That could be your office mates. And that could be your basig sa kinsa nga tawo nga duol sa imong kinabuhi. Amen? Now, baliko na to, maot kaayo kung muadto ka og bakasyon nga ikaw ra nag-inusara. Amen? Og magbakasyon ka nang ginusara, may pa magpuyo na lang ka sa imong kwarto og matulog. Mas nindot gyud ang bibo. Amen? So mao na nga huna-huna agid nimo nga nindot kayo kung daghan ta mo adto og langit. But pasabot ana kinahanglan, gikinahanglan gyud nga isang yaw nimo ang pulong sa Ginoo. Amen? Now going back to our lesson, it is titled Dealing with Difficulties. Amen? Now nasabta nato sa Ephesus kung diin si Timothy nagminister. Ang ilang church nakita nato or nasabta nato nga daghag panaglalis nga nahitabo. Daghag gubot nga nahitabo, no? So baliko nato. Ang problema sa church, it is normal. Amen? It is normal. Normal in the sense nga naatay kaaway. Tanawa gani ng mangga, wala gyud mangbato anang mangga o wala na nagapamunga. Pero namunga na gani na daghan gyud ang gusto nga mamato ni ana. On the other side, daghan gyud ang gusto nga magabot ang church sa Ginoo. Labi na kung ang mga tawo nga iyahang nasangyawan sa pulong sa Ginoo padulong sa langit. Amen? Now, baliko na to, importante kayo masabta nato nga ang tanan simbahan na ay problema. Amen? Now, baliko na to, sa ilahang church, ilahang na-encounter ang mga problema nga paglalis sa mga doktrina, paglalis sa mga kaliwat, genealogies, paglalis sa mga fables o mga istorya-istorya or mga stories baka kabahin sa mga Ginoo. Posible nga naabot na sa ilang iglesia. But then, usara gyud gihapon ang gitudlo ni Paul ngadto sa ilaha, and kaning iyang gitudlo ngadto kang Timothy,
mausab ni ang iyang gusto nga ipaabot alang sa matag usa. Amen? Balik ko na to, kung naa ni lason alang sa mga Ephesus, naa po ni siya'y pagtulunan alang sa matag usa kanato. Amen? Now, number 1, nga gihisgutan nato dari is that gingnan siya ni Paul. Gingnan niya si Timothy. Timothy, ayaw na kaayo na ninyo hatagig dako kayong hibugaton kanang maghisgot mo og kaliwatan, kanang maghisgot mo og mga stories, kundili kinahanglan unta nga mo grow mo aning mga butanga. Number 1, mo grow mo in terms of compassion. Amen? And then, ingon niya nga kinahanglan mo grow pud mo in terms nga hatagan ninyo dakong bili ang purity sa inyong heart. Amen? Now, for several Sundays, we have discussed kanang giingon diri purity of the heart. Now, unsa giday ning kasing-kasing? Baliko na to, ang giisgutan nga kasing-kasing diri sa Biblia, dili na buot pasabot kanang nagabuto-buto diha sa inyong dughan. Although diha gihapon gikuha ang term nga kasing-kasing nga cardia, but then in general speaking or in spiritually speaking, ang pulong nga mind or ang pulong nga kasing-kasing naghisgot na sa status sa imuhang panghuna-huna, naghisgot na sa imuhang mga buluhaton, naghisgot na sa imuhang actions. Amen? Ingon ana na basta maghisgot ta sa imuhang kasing-kasing. Now, baliko na to, importante kayo nga makabaton ta og puro nga kasing-kasing. Sa kabahin ni David, baliko na to, gipangayo gyud niya sa Ginoo, Lord, restore, or ilisi ni og bag-o nga kasing-kasing. Why? Ning abot gyud sa kinabuhi ni King David sa iyang taliwala sa mga kadaugan nga iyang nabatunan nga nasayop na ang iyang kasing-kasing alang sa Ginoo. Amen? Siguro nahimo na siyang unod nun, ikumpara kaniadto nga nagsugod pa siya. Amen? Siguro sa panahon nga Ginoo pa ang iyahang ginaserve, karon ang iyahan nang gitutukan, ang iyahan nang unod nun nga kalipay. Baliko na to, moabot gyud ang panahon niya na nga bation gyud nimo ang kamingaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Now, maunay usa ka timailhan sa usa ka Kristohanon. Kung pananglitan gani ning lakaw na ka or ning backslide ka and wala gyud ka mingawa sa Ginoo, angay gyud nga imuhang i-evaluate ang imuhang kaluwasan. Amen? Why? Parihan ni King David, even though ning backslide na siya sa Ginoo, but then, he longed nga makabalik diha sa tiilan sa Ginoo. Amen? That's why he prayed to God, Lord, renew in me a right spirit. Amen? Gipangayo giniya sa Ginoo. But pasabot niya na ning abot sa punto sa kinabuhi ni David, instead magsimba siya, wala na siya ming simba. Instead nga magbuhat siya maayo, lunlon nga pagkadautan ang iyang ginahimo. Instead nga maghimo siya maayo alang sa iyang katawhan, but then a murderous state of mind ning abot sa iyang huna-una. And that's the reason why he asked God, to renew the joy of salvation. Amen? Kita kabalugid ta ni ana ug unsa ang atuang kalipay sa diha nga nangalagad ka sa Ginoo. Kabaluta kung unsay pagbati kung pananglitan na layo na ka sa Ginoo. Mao na baliko na to. Kung wala na gani may insakto ang imong panghuna-huna, but pasabot lain na outside na sa kabubuton sa Ginoo, pangayuas sa Ginoo nga ilisan ang imuhang kasing-kasing. Amen? Baliko na to, importante kayo. You have to do a self-assessment.
Ako magtan-aw ko sa inyo karon, wa gyud ko'y kalibutan kung unsa nay nahitabo sa inyong kinabuhi. Kamo o kamo ra gyud ang nakabalo kung unsay estado sa inyong kagalingon at ubangan sa Ginoo. Amen? Now, baliko na to. Now is the right time for you to get right with God. Amen? Importante kayo, baliko na to. Wala tay laing tumong diri sa church, kundili nga ang matag-usa kanato diri panalanginan sa Ginoo. Amen? Now, we're going to talk about the principles about purity. Amen? Ato pagahisgutan karon mga prinsipyo kabahin sa pagka-pure. Amen? Number 1, we are commanded to be pure and depart from sinful living. Amen? Now, gingon diri 1 Timothy chapter 5 verse 22 na sa screen ito ng basahon. Ready, read. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other man's sin. Keep thyself pure. Amen? Neither be partaker of any other man's sins. Amen? Keep thyself pure. Kung nakabantay na gani ka o nakamantikod na gani ka, nga sayop na ang ginabuhat sa imong usag katawo, likayan na nimo. Amen? Keep thyself pure. Amen? Now, gingon diri, we are commanded. Amen? But-an ang pasabot-an ang commanded sa diha nga nadungga nimo, you have to execute. Amen? Wala na nay free will kung imuha ba ng buhaton or dili. But the thought is, kinahanglan imuha na ng buhaton. Amen? Likayan nimo. 2 Timothy chapter 2 verse 22 nasa screen atong basahon. Ready, read. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Amen? The principle of replacement is taught here. That which is bad should be replaced by that which is good. Amen? Gignanta, likayin ng mga youthful lusts. Amen? Unsa ba ning mga youthful lusts? Kasagaran sa to ang mga batan-on, naatay mga kalipay karong mga panahona nga wala na di na nato makitaan sa adults. Amen? Kasagaran sa mga kabatanunan, we are full of energy. And at times, we tend to murata o mag-experiment og mga buluhaton. But then, baliko na to, maobitaw ni nga importante kayo sa mga gagmay pa or sa mga batanon na to. Matuto gyud nato sa pulong sa Ginoo alang nga makabaton mo og giya. Amen? Kay ug pananglitan pasagdan lang gyud ang mga batan-on. Abutang nato, no? Murag gyud walay pulos ang atong pagtudlo sa ilaha. Amen. Now, importante kayo mga batan-on. Matingala lang mo moabot lang gyud ang panahon, masuko gyud mo sa inyong ginikanan ug di mo tugtan nga manglaag ini kagabi. Amen. Laag miron o pananglitan, mangutan na gid nimo mga ginikanan, di man pud sa tanan panahon ba nga di mo tugtan? Pero number 1 gid nga pangutan-on sa inyo ha, kinsa man ang imong kuyog? Amen? Kinsa imong mga kuyog? Kay pananglitan gani ang imuha ganing ilitok nga kuyog, medyo maot og dungog, natural gyud na sa ginikanan nga moingon nga ayaw lang sa, puyo lang sa. No? On the other hand, maka-bright side pud ning mga bata nga gusto lang gyud nga moikyas. Na ako'y amigo, suod kay nako nga higala, that every time gawa siya sa ilang balay, ang iyahag yung istorya sa iyang mama, kami kuyog. Mingon siya nga, ma, laag sa ko karong gabi. Mingon niya, mama, kitsa man imong kuyog. Si Jade Mang, siya, sige, o daray balon. Pagkataon-taon, matingala ko, kay ang mama manawag sa balay. Naabot na ka diha, Jade. Kung naara man ko diri, ante. Ana siya nga, wa day mo nagkuyog ni Kuan?
Ko wala ra ba may nagkuyog ron ante? Okay, nasabtan na. No? Dayon, akong barkada ning laag day dadto sa ako ang usa ka barkada giapas dito sa iyang mama. Wa nagyud siya kabantay nga ang iyang mama day naar day sa gate gatan-aw ra gyud nilang duha. Gitawagan karon sa iyang mama. Naa diha akong anak, ang iyang tubag sige pug sinyas ang usa nga wala. Sige sinyas. Then niingon dayon na akong amigo sa wala man diri ante sa wala di ay pagbutang sa cellphone ana din gitawag din niyang anak. Dong. Uli na ta dong. Ay sa. Naaday ka diha ma. Kato ako amigo no, di na gyud kita max sa ilahang balay. Ano siyang buangan ni mo nakapamakak hinuon ko. Now, those are example of youthful lust. Ginahan ka mo laglaag, but then, ang ginikanan, iyahag yun ang gina-evaluate whether ang imuha bang atuan is tarong ba or daotan. Amen? Now, balik ko na to, youthful lust. Why? Diri sa kabatanunan, diri magsugod ning bisyo sa kinabuhi. Amen? Diri magsugod. Diri magsugod ang unudnon nga pangibog. Diri magsugod ang mga bisyo, mga ilimnon. Ug dili na nimo makontrol padulong na hantod sa imong pagkatiguang. Diri magsugod sa mga batan-on ang pagtubako. Ug dili makontrol madala na niya sa iyang pagkatiguang. Amen? Baliko na to. We are told to flee youthful lust. Kana lang, mga pipila lang na sa mga example nga ako ang ginapasabot sa inyo ha. But I believe, ang matag-usa nato naa nagyutay igong kaalam kung unsa ng mga butanga nga dili insakto atubangan sa Ginoo. Amen? That is why we are told, we are commanded to be pure and depart from sinful living. Amen? Daghantag idea what is sinful living. Amen? Baliko na to, likaya na to ng mga butanga. Amen? Now, giingon ako sa ako ang uncle. Na ako'y uyuan nga giingon ako nga siya nga. Kanang binuang sa relasyon sa magtiayon. Bantayin na kay makaingon siya na anay gaba alang sa panimalay. Magdalan na gaba alang sa imong panginabuhi, magdalan nagpanginabuhi alang sa tibuok panimalay. Mauna nga iyahag yung gipanghingusgan sa pagtinarong lang gyud mo, no? Kay kato kong angkol nagnegosyo magud to, no? Nagnegosyo isda na maligya. Mao na yang gingon. Maora gyud na sikreto gyud sa panalangin. No? Balik ko na to, watay laing tumong biya nga matag-usan na to panalanginan ta. Amen? Panalanginan ang magtiayon, panalanginan ang mga estudyante, panalanginan ang nagtrabaho, panalanginan ang tanan. Amen? So balik ko na to, maon na itong tumong, and mauni nga atuag yun ning itudlo. Naagid siguro yung uban masuko, but then it is the Word of God. Amen? It is the Word of God. And dili nato na malikayan ato agi ng itudlo alang sa kaayuhan sa matagusa. Number 1, principle, we are commanded to be pure and depart from sinful living. Number 2, your conclusions cannot purify yourself. Amen? No matter what deeds you do or even if you believe that you can. Amen? Now, balik ko na to, obedience. Gihatagan ginagdako kayong emphasis sa Ginoo. At times, ang matagusan na to, we tend to justify ang mga sayop na to nga binuhatan. Amen? Pangutan-o ni mangusa ka palahubog, ngayon gahubog-hubog man ka. Sa dili nako gusto makita ang nawong sa kong asawa. Mauna nga maghubog-hubog ko kay para inigabot na ko balay, tulog na lang ko diritso. That is justification. Amen?
Daghan ta kayong i-justify. Ngano man gabisyo ka, no? Ani? Sumod man kog kayo, inighuman ako kaon, baka sukaon kay ko. Mao na nga mubanat jud kog panigirilyo, mao na kasagaran na nga tumadungog. No, sa mga tao nga gabisyo. Makita nimo ang tao nganong nabuang man ka ng scatter, nganong nabuang man ka ng gambling, ang tubag ra gyud in taon sa imo lingaw-lingaw ra magud in taon eh. That is justification. Amen. Now, daghan kaayo ta og i-justify sa ato ang mga sala nga binuhatan. Amen. Balik ko na to. Your conclusions cannot purify yourself. Amen. No matter deeds you do. Nakahuna-huna gud pud in tawong ko, Lord. Padaugon ka ako ni mugluto, no? Muhatag ra lagi kog tithes and offerings nimo. Dahil mo promise ko nga pagwapuhon ako ang imong simbahan. But nasayod ta, obedience is better than sacrifice. Amen? Now we're going to read Proverbs chapter 30 verse 12. Ato dang basahon na sa screen. Ready? Read. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Amen? Kana bang limpyo kay kasi mo panlantaw nga murag wala kay gibuhat nga sala. Pero atubangan sa Ginoo, hugaw dayta atubangan sa Ginoo. Amen. Jeremiah chapter 2 verse 22 nasa screen natong basahon. Ready, read. For though thou wash thee with nitre and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me, saith the Lord. No? Kanang nitre is like baking soda, no? Or has salt-like qualities. Mao ni ginagamit nila og panglimpyo, no? Gamit nila sa pagpanglimpyo. Balik ko na to, hugaw ra gid gihapon ta atubangan sa Ginoo. Proverbs chapter 14 verse 12 nasa screen atong basahon. Ready, read. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen? Nay uban, no, sa itong panlantaw, insakto. But then, sa standard sa Ginoo, lahi pod sayop. Amen? Now, baliko na to. Wala gitay lain nga standard sa itong living, but it is only the Word of God. Amen? If God says that it is wrong and it is not right, wa nagyud kay mahimo nga justification niya na. Amen? Baliko na to, importante kay na. Claiming to be pure doesn't make it so because the basis of purity is gauged by the wrong standard. Kasagaran nato, ang standard nato is kaning standard sa tao. Amen? It's very much different. Lisod kayo ning standard sa tao versus standard sa Ginoo, dako kayo kalainan. Amen? Pastor F.B. Mayer went on a visit one day to a home in Scotland. Nakita siya og usa ka babayi nga nang lababa. Ang iyang linabhan puti kayo. So sa dihang gihalay ni niyang iyang linabhan nga puti na kaayo, abi ninyo, it suddenly snowed. Sa diha nga ning daghan na ang snow sa palibot, niingon siya sa babayi, mura man og ning lagom ang imong linabhan, i-compare sa kaputi sa snow. Abi ninyo no, niingon gyud intawon ang babayi sa iyaha, what can stand against God's almighty white? Buot pasabot niya na kita maghimo ta og kalimpyo, gatuutag limpyo na ta. Pero baliko na to, wala day siya katumong or wala siya makaigo sa gi-required nga standard sa Ginoo. Amen? Now, sa kinabuhi ni King Saul, kung mabasa ninyo diha sa Samuel chapter 15 man siguro second, si King Saul gimanduan siya sa Ginoo nga patyon gyud ang mga Amalekites. No, Amalekites.
So maotong nga gidala niya ang tibuok niyang army, giatubang niya ang mga tao sa Amalek. Apan nahadlok siya sa mga sulsul sa mga tao, kaya instruction yun sa Ginoo sa iya, patyon tanan. Patyon ang tanan kaliwat ni Amalek, but pasabot mga tao. And giapil po sa instruction, nga bisag ang mga mananap, ang mga moving, patay po. But pasabot niya na, og na ay nagtagaw-kaw nga iring patay. Nagtagaw-kaw dedto nga paboy patay. Og naaba sila mga binuhi nga mga cattle, hutdon o pamatay. That is the instruction of God. Gihatag niya nga to ka Samuel. And si Samuel, gitudlo po niya nga to kang King Saul. But sa diha nga nahitabo na ang mao nga gubat, ang mga tambok nga mga animals, ilahang gilahi, wala nila gipangpatay. Ang mga Amalekites, gibuhi nila ang hari, si King Agag. So maoto nga pag-abot gyud ni Prophet Samuel, giingon niya ngadto kang giingon dayon si Saul nga gihimo na nako ang tanan. No? He was very glad to inform Prophet Samuel nga gihimo niya kung unsay gisugo sa Ginoo ngadto sa iya. But then niingon si Samuel, unsa may buot pasabot aning bleating of the sheep. Amen? Na may naningog nga mga animals. Buot pasabot niya na naa siya gi-withhold nga patyon. Now, it goes to show partial obedience or partial compliance dili na madawat sa Ginoo. Baliko na to, ang ginapangita sa Ginoo is really your obedient heart. Amen? Mauna nga sa diha nga reason out, no? Going back, we tend to justify all our actions. But then, when Saul justified his actions, wala na gidawat sa Ginoo. Amen? Giingnan siya, I rejected you from becoming king. I will give it to thy neighbor, which is King David. Amen? Now, inguna na niya gi-illustrate, nakita na to, gyud, lahi gyud ang standard sa Ginoo. You know what? When you try to listen, no, ngadto sa justification ni King Saul, makaingon biya kang murag insakto. Amen? Nga naman, ang iyang reason ngadto kang Samuel is that giingnan niya, Prophet Samuel, wala lang na mo nagipamatay ka, amo man ihalad sa Ginoo. Amen? Right? Di ba? Wala man siguro sayo kung maghalad ta sa Ginoo, right? Amen? But then, the instruction is, patyon gyud tanan, walay ibilin. But pasabot, God is very, very particular with your obedience. Dili ta nga basta-basta nga mo justify na lang ta sa sala nga ato ang binuhatan. Amen? Pangitaon gyud gihapon sa Ginoo ang ato ang obedience. Amen? People today measure their righteousness and think it looks pretty good. The problem is they are using the wrong standard and forget about who is the actual judge. Amen? It is not us, but God. Dili ang imong amigo ang mo judge sa tua. Dili ang imong ginikanan ang mo judge sa imuha. Dili bisag kinsa ang maka-judge nimo, nor ang ICC nga judge, dili. But it is no other than God Himself. Amen? Baliko na to, lahi gyud ang standard sa Ginoo.
His view is what matters, and he has already rendered his opinion about self-righteousness. Amen? Recall the words of Isaiah. Isaiah chapter 64 verse 6 na sa screen itong basahon. Ready, read. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Amen? And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Amen? Now actually this verse can answer already your good works. Amen? Dagan sa mga tao moingon unsay pamaagi sa kaluwasan, moingon sila maghimo lang tag maayo. Mao nay standard sa tao. Amen? But then lahi ang standard sa Ginoo. Basahon ninyo diri ang standard sa Ginoo, giingon niya, and all our righteousness are as filthy rags. Amen? Now, na kuan man gid no nga usahay nahigayon nga makalabag yun ta og kaning trapo. Matingala ka, malimpyo naghani kayo, usay puti na siyang panlantaw, pero sulayig balik og hugas og kuan na pod, kuso. Matingala nimo nga nagihapoy hugaw. Amen? Now, ingon na gi-illustrate ang atoang panlantaw nga maayo natong binuhatan. Panlantaw na to, maayo na, limpyo na, insakto na. But then, atubangan sa Ginoo, dili gihapon niya na madawat. It is because lahi ang iyang standard. Amen? Mao na siya nga baliko na to, ang Ginoo gyud nagpasabot, dili na tungod sa inyong maayong buhat nga kamo mga luwas. Pero ang pagtuo nimo kan Jesus Christ maunay makapaluwas sa tao. Amen? Now, instead of comparing ourselves to others, we are to compare ourselves with Christ. Baliko na to, mao na gid ni siya ang nahimo natong standard sa atong pagpangalagad sa atong Kristohanan nga bahin. Andrew Murray warned, there is no pride so dangerous, none so subtle and insidious as the pride of holiness. Amen? No, nindot kay ni nga phrase. There is no pride so dangerous, none so subtle and insidious as the pride of holiness. Mao ni problema sa usa ka tawo kung ang iyang panglantaw sa iyang kaugalingon limpyo nagyud kaayo siya. Amen? Kanang ginatawag natog self-righteous. Amen? At times, we compare ourselves to others. Nga sayop ni, mas maayo pa ko ani kaysa ani nila. Baliko na to, ang ato ang pagkamaayo, atubangan sa Ginoo, sayop ni siya. Amen? Matthew chapter 7, verse 22 to 23, ato ang basahon, nasa screen, ready, read. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Amen? Baliko na to, daghan sa mga tao nining kalibutan na. Ang panlantaw nila silang kagalingon, they are the epitome of holiness. Patbaliko na to, at tubangan na sa Ginoo, hugaw ragid gyapon na at tubangan sa Ginoo. Amen? Now, mao na ni mo puli na kung Sunday school teacher. Now, baliko na to, ang ato ang kalimpyo, hugaw ra na at tubangan sa Ginoo. Amen? Romans chapter 3 verse 10, as a screen itong basahon, ready, read. As it is written, there is none righteous, no, not one. Amen? Romans chapter 3, verse 23. Ready, read. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen? Believe it or not, in many cases, maka-experience kita og mga tao
nga dili mo tuo nga makasasala sila. Amen? But then, baliko na to, atubangan sa Ginoo, makasasala gitang tanan, walay exempted. Amen? Now, if you are concerned about being forgiven and cleansed, then you need to consider God's standard of purity. Amen? And His perception for cleansing, since He is the one who is going to judge you. Amen? Mao gid na importante kayo, since ang Ginoo man may muhukom sa tua, ato ang paminawon kung unsay iyang gibutang diri sa pulong sa Ginoo nga nagtudlo nato kung unsaon ta nga mahimong puro atubangan sa Ginoo. Amen? Now, gingon diri, since siya mo'y judge and declare you guilty or not guilty, forgiven or not forgiven, filthy or clean. Balik ko na to, it is the standard of God. Amen? Mao na nga importante kayo, nga kung unsay standard niya, maoy ato ang sundon. Dili ta maghimo og ato ang kaugalingo natong standard. Amen? Importante kayo na nga masabta nato na. Wala gitay laing sumdanan. Dili ta mag-eksperimento baliko nato. But di adto ta mukuha o pagtulunan diri sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, claiming you are righteous and pure when you are not does not help your eternal destiny at all. Amen? Take note of this. Religious deeds or works will not cleanse your soul and give you eternal life. Amen? Bisan pag nagdako ka diri sa simbahan, if you have not trusted God, Jesus Christ, as your Lord and personal Savior, that cannot save you. Amen? Bisan pag taga-adlaw, gasigi kag hatag o tithes and offerings dira nimo. Bisan pag pila ka bilyon, pila ka trilyon na ang imong gihatag diha tiilan sa Ginoo, dili na may makaluwas sa imuha. Amen? Bisan pag unsaon ni mugsimba diri sa church, dili na makaluwas sa imuha. Ang makaluwas ragid sa tuwa, it is only our faith in Jesus Christ. Amen? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, nasa screen natong basahon. Ready? Read. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Amen? Maunay giingon sa pulong sa Ginoo. That is the standard of God. Amen? Mao ni standard niya that we are saved by grace. And dili sa ato ang maayong gawi tanaluwas. Dili sa maayo na tong binuhatan ta nga naluwas, kundi ang nakahatag o kaluwasan nato is our faith in Jesus Christ. Amen? Number 3, and this would be the last, the cleansing of heart and life is found in the Lord. Amen? Na ako'y kaila, no, nga niingon siya nga naa siya sa US. Ninghangyo siya kay na may makaadto dadto. Ninghangyo siya nga kung pwede magdala dadto og mga sabon. So naglibog siya nga nganong sabon man imong pangayoon sa kuha? Siya nga katong sabon nga Tide mo toy dalon diri sa Amerika. Sa ngano man day wala gyud sabon diha sa Amerika. Ningon siya nga ang sabon man gud diri matingala mi kay di kay mo bula. Pero diha sa tuwa sa Pilipinas, kana mga Tide na to, kusog kayo mo bula. Amen? Mao na iyang giingon. Now, paliko na to, kita usahay, daghan kayo ta og pagtuo nga maunay makapalimpyo sa atua. Amen? Daghan ta og mga preferences. But Christians, kabahin sa tong kaluwasan, there is no other preference. In fact, there is only one solution, and that is our Lord and Savior Jesus Christ.
Amen? Jeremiah chapter 33 verse 8, nasa screen na itong bagsahon. Ready? Read. And I will cleanse them from all their iniquities, whereby they have sinned against me. And I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Amen? At murag child attack na tarong adlaw. Nanay mo puli na kog Sunday school diri na apoy mo puli ni Justin. Now, mao na ilang gingon, no? I will cleanse them from all their iniquity. Walay laing makalimpyo nato. It is only our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Isaiah chapter 1 verse 18, nasa screen na itong basahon. Ready, read. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen? Now, this is a wonderful verse, Isaiah chapter 1 verse 18. 1 John chapter 1 verse 9, nasa screen na itong basahon. Ready, read. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Nabalik ko na to, kung naa kay preference nga sabon nga gamiton para mahinlo ang imuhang sanina. Pero kung magisgot na ganitag kaluwasan, wala na gitay laing option. There is only one option, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Maura gid ni makahinlo sa toang kinabuhi. Amen? In fact, mao ni makahinlo sa tong kinabuhi, maura pud ni makakorek sa atoang kinabuhi. Amen? O gusto tagkausaban sa tong kinabuhi, wala na ilaing solusyon diha. It is only our Lord and Savior Jesus Christ. Cleansing comes by the power and blood of the Lord Jesus Christ. Until this very time, ang dugo nga iyahang giula dato sa Kalbaryo, it is still very powerful. Mao bitaw na nga matingala mo, our third song every Sunday is There is Power in the Blood. Amen? Gihatagan gid nato og dako kayong importansya ang dugo ni Jesus Christ kay mauni gigamit sa Ginoo sa pagtabon sa tong mga sala. Amen? Purification from sin begins by recognizing our weaknesses to cleanse ourselves. We need Christ to forgive and cleanse us, and He is the only one who can and will be, and if we seek His forgiveness. Amen? 1 John chapter 1 verse 17 7 verse atong basahon. Ready, read. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin. Amen? Ingon diri, baliko na to. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Amen? We can have fellowship with God. And take note of this, and the blood of Jesus Christ, His Son, iyang anak, cleanseth us from all sins. Amen? Baliko na to, tuhuan na to si Jesus Christ, nga atong manluluwas, tuhuan na to ang dugo ni Jesus Christ nga na mo'y nagtabon sa tong mga sala. Amen? Now, diri sa siguro tamo tapos in number 3, amen? And we're going to continue sa number 4 next Sunday, amen? Let us all rise, let us bow our heads, and let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this afternoon. Salamat, Lord, sa mga prinsipyo sa purity, Amahan, nga imong gitudlo kanamo karon. And we are praying, Heavenly Father, nga kining ang pagtulunan, mahimo kining makatabang, Amahan, nga magkinabuhi kami nga matarong diya kanimo. Nasayod kami, Lord, gihatagan og dakong emphasis nga wala gaylaing makahinlo kanamo, Lord, but it is only you, Jesus Christ,
and ang imong giula nga dugo dito sa Kalbaryo. Salamat, Lord, for dying for our sins. Salamat, Lord, sa imong pagkaresponsable nga amahan diri kanamo. Salamat, Lord, nga ikaw sa kanunay nangita kag pamaagi kung unsaon nimo pagluwas ang imong mga anak. Heavenly Father, among ginapray kanimo nga kini unta nga kaluwasan, Lord, mahatagan unta namo nig dako kayong bilis sa among kinabuhi. And kini unta nga kaluwasan, Lord, amo apud unta ning ma-share ngadto sa uban. Ma-share unta namo, Lord, ang imong dakong gugma alang sa katawhan. Among ginapangamuyo nga daghan pa unta mig madala, Lord, diha sa imong tiilan. Bless this church, O God. Bless our fellowship this afternoon. Bless our snacks, Lord, nga imong gitagana kanamo. And we are praying, Lord, nga imong panalangin igahatag nimo sa matag usa. Uban sa amoa, Lord, na mga problema karong adlaw, uban sa amoa na gusto nga pangayoon diha kanimo. Ana mong ginapray kanimo, Lord, nga imo hauntang abrihan, Lord, ay imong dakong kasing-kasing alang sa mga pangaliw po sa matag usa. We pray the Heavenly Father to bless also baliko na mo ang amoang choir. I-bless, Lord, bisan pa ang preaching service. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.